Hello guys, dito pala sa Pag-ibig Acquired Assets, meron po dito mga online public auction. Ah, kung ating mababati, dito po yung mga mura, 35%, 40%, at saka mas makakamura tayo dito kasi matagal na itong nakuha ng mga buyers at nabitawan lamang. Ang kailangan natin gawin is, paano ba mag-bid sa Pag-ibig Acquired Assets through online? Yan, kailangan natin gawin syempre, i-search natin sa ating Chrome or Google yung Pag-ibig Acquired Assets. Then, i-click natin yung, kung wala pa tayong buyer's ID, kailangan natin mag-create para makapag-auction tayo. Paano po ba mag-create? I-click lang po natin to create buyer's ID. Yan, mag-provide lang tayo ng valid ID with signature. Mag-selfie photo tayo. Dapat active yung ating mobile number and yung number 4 wala na yan. Then, i-proceed natin yan. Yan. Ito yung bidder verification. Last name, first name, middle name, yung date of birth, tapos yung phone number. Proceed. Kasi mabibigyan tayo ng OTP. Check natin yung ating cellphone para sa ating OTP. At kapag nabigyan na tayo ng OTP, yan, makaka-proceed na tayo. Punta tayo sa bidder type. I-click natin individual and proceed. And then, pilapan lang natin itong form na ito. Yan. Nasa sa'yo na kung pipilapan. Basta yung mga asterisk dyan, yun yung importante mapilapan natin. After nyan, mag-selfie po. I-upload natin yung ating selfie photo and upload yung ating valid IDs. Then, submit registration. Pagka successfully submitted na siya, magwi-wait po tayo ng another 3 days para ma-confirm natin na ma-approve yung ating na-submit na application. At makakatanggap tayo ng email na bibigay nila sa ating buyer's ID. Yan ang gagamitin natin para makapag-bid tayo sa public auction. Ayan, pwede na tayo mag-bid online. Siyempre, bago tayo mag-bid online, nahanap tayo ng magandang property na swak sa ating mga budget. Ayan, see list of properties for sale. O, click natin kung anong region ang gusto mo. Halimbawa, Calabarzon, Laguna, province, and then yung city, halimbawa, Calamba City, o kayo nang bahala. Meron dito makikita, i-search niya para lumabas yung gusto nyo ma-search. Punta kayo sa first auction, sa second auction, at sa negotiable sale. Halimbawa, may nakita na kayo, nagustuhan ninyo, unoccupied siya, tapos swak na swak sa budget nyo, i-click nyo submit offer. Then, yung buyer's ID nyo, i-click nyo dyan, i-enter nyo dyan, then magpuproceed na kayo. Then, another OTP na naman, para makapag-proceed, i-enter nyo dyan, at yan na, magbibid na kayo ng offer details. Siyempre, kailangan nyo itong sagutan, yan, kung magkano yung bid offer nyo, at kung magkano yung madi-discount nyo. Halimbawa, for net selling price, 1,210,000 yung bid nyo. O, tapos yan yung amount na eto na yung inyong babayaran sa loob ng magiging net selling price na lang siya 968, naka-discounted na kayo. Pero dito kasi sa bidding, meron kayong bid band na 60,500. Lagi po yung may bid band. Ibig sabihin kasi na-reserve nyo yung property at magbabayad kayo ng bid band. And then, ayan, ipoproceed nyo yan. Kung sure kayo na gusto nyo yung property na yan, yan. Meron dyang term, may 25 years, 30 years, tapos kung magkano yung required na monthly gross income, and then, proceed nyo lang yan. Yan. Ito na. Kung sure na ba kayo to purchase the property, yan, i-click nyo lang yan. I have read the general guidelines. Yan.
And then, i-confirm nyo kung sure na ba talaga kayo. Kung i-yes nyo yan or hindi. Siyempre, hindi ko i-yes para hindi ako makapag-bid. Hindi naman kasi talaga ako magbibid. And then, eto may tracking din siya ng bid, oh. Kaya kung gusto niyo ma-track yung bid nyo, i-click nyo yan para ma-track nyo. And thank you for watching. That's it. Please like, subscribe, and share my video. Thank you. Bye-bye.